kapitan, and welcome sa ating Sabbath workshop. Magandang umaga po sa ating mga kapatiran at sa ating mga tagasunod o sa mga makapanood dyan sa FB Live at sa ating mga kapatiran doon sa Karkar, sa Panay at sa ibang bansa. Magandang umaga po at welcome sa ating Sabbath workshop po. Ang ating pamagat, the Ministry of the Visaya. Ang ating guide question po ay, ilang taon nga ba ang ministeryo ng Visaya? Yan po ang ating guide question at dahil yan po may guide question tayo, atin po tatanungin ang ating mga panauhin. Okay, mga panauhin. Yung mga kapatiran dito na nandito sa House of Worship. At kung may makakasagot man dyan sa loob ng FB, paki-comment na lang po para ating mabasa. Ilang taon nga ba ang ministeryo ng Visaya na ayon sa nalalaman ninyo mula nung kayo'y nanampalataya? Nung mula kayo'y may pananampalataya? Pila? 3 years. Kisa pa yuban? Pila ka tuig ang ministeryo sa Visaya sa dihang iyang pag-anhi diri ba sa pagpunta niya dito pag isagawa ang pagliligtas sa sanglibutang makasalanan sa mga tao. 3 years kay tulo ka pista ang nasa Biblia. Tulo ka Passover. Ngayon mga kapatid, ating pagtutulong-tulungan, pag-aralan ang kasulatan at nawa ito ay makakatulong sa atin upang malalaman natin ang katotohanan. Mga kapatid, ito po yung magiging natin sa ma-test natin na yung mga tagapagturo kung kanila bang nalalaman ang practice ng mga Hudyo, ng mga mananampalataya noon. At dito rin natin makikita, kung atin itong tatalakayin, na ang Visaya ay nagpapatuloy na nagsisilibrate sa mga kapistahan na iniutos sa sinasabi nilang Old Testament. Old Testament daw. Pero para sa atin po mga kapatid, wala pong Old Testament. Ni kailan hindi naging luma ang kasulatan ng Elohim. Termino lang po yan ng mga translator. Naniniwala po tayo mayroong Brit Hadash, mayroong tinatawag na New Covenant, ngunit wala pong New Testament. Iba po yung Covenant, iba po yung Testament. Sakto ba ko? Ano ba pagkakaiba ng Testament at Covenant? Brother Fernan, sa may kalahian sa Covenant o Testament? Anong pagkakaiba ng Covenant at Testament? Brother, sino po dyan? Anong pagkakaiba ng Testament at Covenant? Bisayo na to. Kung sa ganang Testamento, kasulatan. Covenant, pakisabot. Pakisaan. Kung sa may kalahian na kay marami pong naguguluhan na nagsasabi, New Covenant, New Testament. Ano nga ba ang New Testament at ano ang pagkakaiba sa New Covenant? Dahil ako po, naniniwala po ako na mayroong New Covenant. Dahil yun po ay nasusulat sa Jeremiah 31 hanggang 33. Nagkagawa po siya ng bagong pakikipagtipan. At kung si Visaya ay sinigawan niya yung Last Supper na sinasabi, itinaas niya yung bino at sinabi niya, ito ang dugo, ito ang bagong tipan. Sabi niya. So, may bagong tipan. Pero bakit mayroong New Testament? Aling ka din doon? Di ba? O, kinsa, na may pagpotira, kinsa yung makapagbigay o gano'n.
Sino po yung makakapagbigay ng pagsasalarawan sa pagkakaiba ng Testament at Covenant? Asa na nila ito mga English speaking dire? Pero yun nga, walang ang New Testament. Para sa akin, walang New Testament. Mayroong New Covenant. Pero bakit mayroong naging New Testament ang katawagan sa kasulatan? Mayroong New Testament, mayroong lang New Covenant. Walang New Testament para sa akin. Totoong mayroong New Covenant. Ngunit walang New Testament. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano nga ba ang pagkakaiba ng Covenant at Testament? Parehas lang na kung sa pagkakaiba sa New Covenant o New Testament. Anong pagkakaiba niyang dalawang yan? Pag-exabot na Pakigsabot o kasulatan. ang kasulatan. Testamento. Wait ka lang nasa Zoom, nasa FB Live. Paki-comment po sa inyong idea, ang inyong mga suggestion, paki-comment lang po sa ating FB Live, sa comment section, para mabasa po ng ating operator. Pakitingin po, baka may nag-comment na. Wala pa nag-comment. Paki-comment po sa inyong mga sagot upang ating po mapagtutulong-tulungan na mapag-aralan ang salita ng Elohim nang sa gayon hindi po tayo mawawalay sa katotohanan. Bro, tingin na yun. Bro. Kung atong i-differentiate ang word nga testament o covenant, ang kalahian na ang word nga testament is nagpasabot ka na ang will kung sa iyang gusto, kung iyang kabubuton sa Elohim. Kung mara ang covenant, meaning agreement, pag-igsabot ba sa usa ka tawo? Namoy pagsundo ba? Kasabutan ba? So, ang maguna, ang pakigsabot, una, ihatag ang unsa iyang gusto, na iya pag-ipabuhat na to. So, kanang itawag nga New Testament, dili pasabot nga New Testament, iwag ka ang balawon sa una. Kaya kung wala ka New Testament, kung ilang nasabtan kay nawala daw malawon kay na New Testament, so, magbangga ang Old Testament, dili pwede. Ang ipasabot niya New Testament niya, which is fulfillment na sa Old Testament. Okay, may ingon pa dyan ang mga kaisunan na itong Kristiyano. Ang nagkadaan. Nagkawa na kuno'y bili o angay ng kalimutan. Kaya na ipato. Kaya doon na naipako. Mga tungkol sa term, dahil po sa termino na New and Old Testament, ang tinutukoy po ng mga mambabasa ng Biblia, pag sinabi mong New Testament, pagkabasa nila pagdating sa Hebrews, ang sinasabi po doon ni Apostol Pablo, yung luma ay papalipas na, hindi na yun, kailangan din may bago na. At ang papasok sa kukuti ng mga mambabasa, ang tinutukoy ay ang Testament. Ngunit hindi po ang Testament ang tinutukoy sa sinusulat ni Pablo. Ang tinutukoy po niya doon ang pakikipagtipan. Pakikipagtipan. Iba po ang pakikipagtipan at iba ang Testament. Iba ang New Testament, iba ang New Covenant. Pag sinabing New Covenant, mayroong bagong pakikipagsundo. At ang pakikipagsundo na yon, na ang kasulatan, ang testamento, hindi na niya isusulat sa pamamagitan ng tablet of stone. Isusulat na niya sa ating mga puso at isipan. Yun ang New Covenant. Pero yung testament, ganun pa rin. Yung pa rin testamento na ibinigay doon kay Moses sa panahon noon, na naisulat sa tablet of stone, yung pa rin ang testamentong isusulat sa ating mga puso. Kaya, sa ating topic ngayon, guide question, ilang taon nga ba ang ministry ng Messiah? Marami pong nagulat sa pangunawa na yung ministry ng Messiah is 3 years. 3 years daw eh. 33 AD. Ayun, mali po talaga. 30 nagsugod eh, 33. Pero kung babasihan mo ang world history po, 29 po CE namatay ang Messiah. Pero 33 man daw na ang edad.
30 ang edad, namatay 33. Kaya, kwenta nila, 3 years ang ministeryo ng Bisaya. Ngunit, mga kapatid, wala po tayong ibang mapupuntahan upang pag-aralan ang kanyang ministeryo. At ito po ay, kung titingnan ng iba, lalo na sa mga kritiko, isipin nila na, hindi na yan importante. Ang importante may pinaniwalaan tayong Bisaya. Ano man na, mga critics? Hindi na importante, bro, Rory. Ang importante nito, utas Bisaya. Bahala pinato katuwid yung ministeryo. Bahala ko, magbinugog mo. Importante po ito, mga kapatid, dahil dito po natin makikita ang katotohanan dahil sa pamamagitan ng kanyang ministeryo, doon po din natin makukuha ang ibang referensya upang hanapin ang sabat. Hindi nyo na yan mauunawaan, mga critics. Mag-aral muna kayo para maunawaan ninyo. Mas mabuti makinig kayo, huwag muna kayo mag-isip ng pangontra. Okay? Dahil po kay nasa tinatawag na New Testament, ang naging kasaysayan ng kanyang ministeryo, ating pong tunghayan ngayon dito sa Book of John. Ito, 4 itong gospel tinasabi. Writings na gospel. 4 po ito. Matthew, Mark, Luke, and John. Dito tayo sa John kukuha, mga kapatid, dahil napili ko ang John dahil ang sabi ng Messiah, ang naging katayuan ni John de Bilam, pag ito daw yung apostol na paraging nagpauraray sa dughan ni Messiah. O kung pauraray, o sa kuha pa, duhol-luwag ni. Sugod sa Messiah, si John de Bilam. Hindi po tayo siguro sip-sip eh. Huwag sa maingon na to, migo yun sila ba? Huwag ka na inyo na to ha. Anak yun sila ka-close. Close yun si Messiah o si John. Kaya mamaya kung naman tayo mabasa, mayroon po tayong mababasa sa Pinangga. Yun nga ang title eh. John de Bilam. Juan Pinalangga. Kana palangdaan, Pinalangga na. Kaya kanunay si Juan magpauraray sa dughan sa Messiah. Okay, kung yan ang ating makikita na kanyang naging posisyon nung sila ay nangaral, so, ang pinakamalapit na makakaalam sa mga, sabihin natin unang makakaalam, itong si John. Sa akin na po to ha, hindi ko ito yung pinapangaral na, yan talaga ay sa akin po to analysis yun, mga critics. So, dito ako kukuha sa John ng maging kasaysayan sa kanyang ministeryo. So, tingnan natin ang kasaysayan sa John at alam naman natin yung una sa John chapter 1 verse 1, ang Elohim o ang pulong mo ang Elohim. Then after matapos sumari ko na lang po ito kasi pagbabasahin ko lahat, baka abutan tayo ng 3 linggo. So, ating i-summarize na sa chapter 1, doon po na isagawa, ipinakilala ni John kung sino ang Messiah, ipinakilala din niya, ipinaalam din ni John yung event na kung saan nabaptize si John. Sa chapter 1 po, nabaptize si John. At dito sa chapter 2, nagsimula na kaagad siya. After na matapos yung kanyang nabaptize ko siya, ay cleansing ceremony na isagawa ni John the Baptist. Sa chapter 2, simula na niyang isinagawa ang ministry. Ministry. Ano nga itong ministry? Narbe mo na mystery channel. Kung sa ganyan yung mystery sa Bisaya? Dili man, Greek man na, o Espanyol man na, mystery. Ano na yung mystery yan eh? Ministry. Pagpamuhat. Naning comment? Pagpamuhat? Pagpamuhat daw. So, atong tanawon kay pag-abot niya sa Kapitulo 2, start na po ang kanyang gawain. Sige, ministry means gawain. Okay, chapter 2, verse 13. Chapter 2, verse 13. John chapter 2 verse 13. At malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, at umahon si Messiah Yahushua sa Jerusalem. Okay.
balikan ko ulit ang naging pangyayari po sa before po ito na sabi, itong malapit na yung Pasko. Ang matapos po na baptize itong si Misaya, may invitation po sa kasal. Pamilyar po ito ng karamihan. Imbita po siya sa kasal sa Cana. At doon po siya, yun po ang unang milagro na ginawa ng Misaya. Sa pagkakalam ng iba, yung daw ay milagro. Pero sa pagkakalam ko, yes, totoo, milagro yun. Pero mayroon pong pinatutungkulan ang kanyang milagro, kaya po niya ginagawa yun. Dahil binangga po niya ang pangangaral ng mga Parasi at mga iskriba na kung saan kasi alala nyo po yung tubig na ginamit, na ginawa na bino, ginawang wine, yun po ay para sa cleansing ceremony. Para sa cleansing ceremony na inihanda para ihanda ang kanilang sarili sa pag-cleansing kasi papalapit na ang Feast of Passover. Ngunit, binunggo po yun ni Misaya dahil mali po ang cleansing ceremony na doon gagawin sa tadyaw. Doon gagawin sa stock water ba? Stagnant. Alam niyo yung stagnant? Nasa baril ba? Pundo na tubig. Mali po yun. Kaya doon po ginawa niyang wine. Sa pagkakaalam ng iba at ang napapasok sa kokote ng karamihan, papakitang-gilas daw yun ng Misaya. Ngunit yun po ay ang ginawa ng Misaya upang kontrahin ang kanilang pamamaraan sa cleansing ceremony. Yung tubig na inihanda nila, ginawang bino. At ang napokus sa mga mangangaral, milagro. Yes, milagro yun. Kung mapapansin nyo, bawat milagro ginagawa ng Misaya, itinataon niya sa upang kontrahin ang ipinapangaral ng mga Parasiyo. Itinataon niya na pinagaling niya sa araw ng Sabat, bawal magpapagaling sa araw ng Sabat. Bawat milagro na piniperform ng Misaya ay kinokontra niya ang mga man-made laws, mga gawang kautusan, mga ginawang kautusan ng mga iskriba. Yan po ang purpose. So, pagdating natin ngayon dito sa John chapter 2 verse 13, nasulat dito na napapalapit na yung pista. At kung ipagpapatulong mo yung kasal sa Cana, ilang araw lang ay nasabi na po itong papalapit na pista. So dito natin maaninag, sa Tagalog ka ng maaninag, dito natin makikita, maaanalisa na ginawa pala yung milagro yun, unang milagro is sa pagpapalapit na yung pista ng Passover. So, papalapit ang pista ng Passover, ginawa niya yun. So, pagdating natin dito sa John chapter 2 verse 23, tingnan po natin. John chapter 2 verse 23. Nang siyangay na sa Jerusalem ng Pasko, sa loob ng panahon ng kapistahan, ay marami ang mga nagsimpalataya sa kanyang pangalan, pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa. Okay. Dito sa John chapter 2 verse 23, ito kanina sa chapter 13, misangka pa siya. Pag-abot sa John chapter 2 verse 23, sa pagpapatuloy ng kwento, andun na nga siya sa kapistahan. So, ito na yung unang pista na kanyang dinaluhan nung siya nagsisimula sa kanyang ministry. Ha? So, pagdating dito sa John chapter 4, verse 45, pakibasa, Brother Rex. John chapter 4 verse 45. Kaya nang siya dumating sa Galilea, ay tinanggap siya ng mga Galileo na kanilang makita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Okay. Ang ating kukunin punto dyan na mayroong pinag-uusapang pista. Pero sa ibang version po, nakita po yung mga dakilang ginawa niya during sa Feast of Passover. So, itong chapter 4, natapos na ang pista. First Passover, natapos na ng Misaya na niya. Kasi napunta siya sa Galilea, mayroon ng mga naniniwala sa kanya dahil nakita nga yung mga kamanghamanghang gawa na nangyayari doon sa Jerusalem sa time of Feast of Passover. So, Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread. So, pagdating dito sa John chapter 5, verse 1,
Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Misaya sa Jerusalem. Okay. Diba? Ang Passover na napag-usapan dito sa John chapter 4, ang tinutukoy yung feast na napag-usapan sa chapter 2. Kasi naging kwento yun na nakita siya doon sa feast. So, hindi po ito feast, kwento lang. Pagdating sa chapter 5, verse 1, mayroong pista na hindi na pangalanan. Mayroong pista na hindi na pangalanan sa John chapter 5 verse 1. Hindi po ito na pangalanan sa sulat ni John. Hindi na pangalanan kung anong pista ito. At kung ating itutuloy-tuloy yung mga kaganapan dyan sa chapter 4, mayroon po mga nabanggit na mga araw. Mga araw pagkatapos ito, at punta si Misaya pagkatapos. Nandito, nangyayari na nga itong sa John chapter 1. So, kung i-analisa natin itong buong chapter 4, hindi po umabot ng 1 taon ang mga kaganapan na nasusulat dyan. So, ibig sabihin, mayroong pista, mayroong ibang pista na sinisilibrate ang Misaya, ang mga Hudyo, ito ay hindi Passover. At dahil sa hindi ito na pangalanan, ito ay kinonsider ng mga 3 years believer ba na ang ministry ng Misaya daw is 3 years. Kinonsider nila na is Passover na naman. So, palagay natin. Suwataan mo tag maestro. So, 1 year dire. No? 1 year sila. Mao ni kani dire 1 year. Kani way pangalan eh. Wala na yung pangalan, pero gitumbok nila nga Passover daw na. Pero hindi po yan Passover. Kung ating tutuhayan ang naging kwento po, at kung ipamilyar natin ang mga kapistahan ng Elohim na iniutos sa mga Israelita at sa mga lahat ng mga nanampalataya, ano po ang pista na ito para sa inyo? Sa mga nasa FB Live, paki-comment po kung anong pista, ano ang analysis nyo sa pistang ito na hindi na pangalanan nasa John chapter 5 verse 1. Para sa akin, hindi po ito ang Feast of Passover. Dahil kung i-analysan nyo ang pangyayari sa chapter 4, malayo po na ito ay Passover dahil mayroon pong nabanggit na mga araw, hindi po umabot ng 1 taon. Kaya may pista na napag-uusapan at dapat ito natin malalaman upang malaman natin kung ilang taon nga ba ang ministeryo ng Misaya. So, start na ako magtatanong. Para sa analysis ninyo, anong pista ang nasa John chapter 5 na hindi na pangalanan? Anong pista ito? Feast of Harvest daw. Come on. Ha? Harvest daw. Diya. Harvest. Sige. Masakto si bro ito eh. Feast of Harvest po ito. Swalti ko doon. Sis Joanne, Star. Yan po ay Feast of Harvest kasi kung i-analyze natin, mula ang kasunod na maging pista sa Feast of, matapos ang Feast of Unleavened Bread, yung Holy Convocation niya yan, magbibilang ka ng 49 day. At yung pang 50 day, yun ang Feast of Pentecost na kung tawagin sa mga Kristiyano. At kung tawagin sa Hebrew, ito po ay Shavuot. Ang ibig sabihin ng Shavuot, Feast of the Weeks. Pista sa mga simana. At ang sinisilibrate po nila sa time na yan ay ang kanilang mga ani, dinadala na yung unang, kasi tawag trigo, mga humay na. Itong unang galing, pagkauga ito galing, kay i-harvest na yung pista sa Passover, i-harvest na dahil humana na first fruit, kahumana na, galing mo matulab, so 15 kaadlaw, sa pilakadlaw, mga uga naman to, ang tatong unang bugas, kung sabi saya pa, itong unang bugas mo, ilang doon sa pista sa mga simana. Ito po yung Feast of Harvest na kung tawagin sa Hebrew, Feast, Kag Shavuot. Ito po yung Shavuot. So, ito ay Feast of Harvest. At alam natin na galing sa Passover, magdadalawang buwan, ito po ay magaganap. So, para sa mga 3 years na nag-aanalisa,
na 3 years ang ministeryo ng Misaya, ex na po kayo. Hindi kasi kayo nag-celebrate ng pista, kaya hindi nyo alam kung anong pista ito. Nung nabasa nyo na may pista, nag-conclude kayo na ito yung Passover. Dahil po yan sa kakulangan sa alam sa tinatawag ninyong Old Testament. Yan ang napapala ninyo sa inaakala ninyo na mayroong Old Testament at mayroong New. Wala pong Old Testament. Walang pagkadaan. Isa lang ang testamento. Hindi nababago. Kaya, patunay na nga po yan dahil ang Misaya ay nagsiselebrate sa mga pista nito. Sabihin ninyo, ay hindi na yan kailangan i-celebrate. Hey, sa ating mga kababayan Kristiyano, hindi po ito ano ba? Ang meaning ng Christian is Christ followers, Christ like. Ang Misaya na inyong sinusundan na nasa Biblia, nag-celebrate po ng pista. Paano kayo nag-claim na Christ-like? Hindi ito pangangano, kundi ito po ay pag-share sa aming nalalaman tungkol sa Misaya na nasusulat sa Biblia. Kaya, kung ito'y tinuturing ninyo na unang taon, kasi galing dito siya mag-isang taon, ex po kayo, hindi po yan ang Passover. Yan po ay Feast of Harvest. Ngayon, dito po sa John chapter 6 verse 4. Malapit na ang Pasko na pista ng mga Hudyo. Okay. Itong John chapter 6 verse 4 ay napaka malaking katanungan po ang naging po dito. Hindi po sa pista daw ng Pasko. Then alam natin, pagka-celebrate ng Pasko, kasi simula din magsimula din yung celebration ng Feast of Unleavened Bread. At ang unleavened bread po ay 7 days po yan. At hindi po pwedeng kakain ang mga mananampalataya nang may libadura ang mga pagkain nila. Lalong-lalo na sa tinapay. Kung atin niyang ipagpapatuloy ang naging kwento po dyan, sa baba po niyan, ang Misaya ay nagpapakaon po siya ng tinapay na may libadura. Leavened bread po ang pinapakain. At pinapalabas nila na ang Misaya ay hindi na nagsunod sa Torah. Malaking ex po yan. Dahil hindi po siya naparito upang wasakin ang mga pinangaral ng mga propeta at ang kautusan. Naparito siya upang bigyan ng tamang kahulugan. Kaya, basahin mo bro, galing sa 1 hanggang sa verse 8. Sa John chapter 6 verse 1 hanggang 2. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Misaya Yahushua sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea na siyang dagat ng Tiberias. At sumunod sa kaniya ang lubhang maraming tao sapagkat kanilang nakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. At umahon si Misaya Yahushua sa bundok at dooy umupo siya na kasama ang kanyang mga alagad. Malapit na ang Pasko na pista ng mga Hudyo. Itinanaw nga ni Misaya ang kanyang mga mata at pagkakita na ang lubhang maraming tayo lumapit sa kanya ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito? At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, hindi makakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kunti ang bawat isa. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Okay. Pabalik ko na mong basa rin to. Kung ating mapapansin na ayon na nga, isinasagawa na nga yung pagpapakain ng maraming tao dito sa kasunod na mga pangyayari. Base po sa ating nababasa ng komentary, lalo-lalo na sa komentary book ni Michael Rood. Yung Awakening book ni Michael Rood. Ang sabi po doon sa kanyang komentary, dahil pinuntahan daw ng kanilang team yung pinakalumang Biblia, isa sa pinakalumang Biblia na nasa pangangalaga daw ng British
nasa London. Tinignan nila doon, ang sa atin po is, inano lang po natin to, binasa po natin yung komentary. Tinignan daw nila Michael Rood at ibang kasamang mga tinatawag nating CGs, tinatawag nating Bible Schooler. Wala po ang kataga na the Passover was night. Wala po doon sa lumang Biblia na nasa pangangalaga ng London. Wala po itong kataga doon na the Passover was night. Yung papalapit na ang pista ng Passover. Wala po doon. Basahin mo ulit, bro. Huwag mong basahin ang verse 6. Kung may mababago ba sa nagiging kwento. Basahin mo, huwag mong basahin ang verse 4. Diretso mo sa verse 5. Kung mapapansin ba ninyo, may naiba ba sa kwento? Balikan mo sa 1. Okay. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nabaroon si Misaya sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea na siyang dagat ng Tiberias. At sumunod sa kanya ang lubhang maraming tao sapagkat kanilang nakikita ang mga tanda na ginawa niya sa mga may sakit. At umahon si Misaya sa bundok at doon naupo siya nakasama ng kanyang mga alagad. Itinanaw nga ni Misaya ang kanyang mga mata at pagkakita nga ng lubhang maraming tao'y lumapit sa kanya ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kain ang mga ito? Okay, may napapansin kayo nawala? Nawala yung Pasko. Pero kung tingnan mo yung tingnan mo yung kabuuan ng istorya, wala pong naiiba. Tingnan natin sa Mateo, yung kaganapan, wala ng kaganapan. Wala doon. Tingnan mo doon sa Mateo, nung pinapakain. Sa Book of Matthew, yung event na pinapakain yung 5,000, 4,000. 5,000 assorted people doon. 5,000 men. Pero kung bibilangin kasama yung bata at lalaki, isang bata at babae, ang binibilang po kasi dati ay mga lalaki lang. So, ito ay kung sasabihin natin, ang realidad, mas marami ang bata at babae. So, estimated ito, nasa 12,000. Napakaraming tao po ang pinapapakain po dito. Okay. Sa Matthew chapter 14 verse 13. So pareha lang po ito ng kaganapan. Sa verse 13. Saya mo din. Verse 13. Nang marinig nga ito ni Misaya ay lumigpit sila mula roon sa isang doong na nasa isang gapong ilang sa bukid. At nang mabalitaan ito ng mga karamihan ay nangaglakad sila sa sumunod sa kanya mula sa mga bayan. At siya'y lumabas at nakita ang isang malaking karamihan at nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang kanilang mga may sakit. At nang magtakip silim na ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nagsasabi, ilang ang gapong ito at lampas na sa panahon. Paalisin mo na ang mga karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sila'y magkagbili ng kanilang makakain. Datapwat sinabi sa kanila ni Misaya, hindi kailangan sila'y magsialis. Bigyan ninyo sila ng makakain. Okay. Yan po. Parehas na event. Ngunit sa Matthew, at tingnan natin sa Lucas na Marcos, kung titingnan ninyo, yung kaparehas na event po niya, hindi po doon nakasulat ang salitang Passover na nagpapalapit. Wala po. So, hindi po tayo basta-basta maniniwala sa komentary kung hindi po natin makikita mayroong katotohanan, mayroong katuturan. At ating pong napatunayan sa ating pag-aanalisa na inserted nga itong John chapter 6 verse 4. Inserted po ito ng mga translator na mga Kristiyano na kung saan ipapasok nila ang kanilang doktrina na yung pangangaral ng Misaya ay umabot ng 3 taon. Kasi isa po sa mga referensya ang mga pista at ang naging mga ginagawa ng Misaya nung siya na nandito. Isa po yan sa mga referensya upang matuntun ang Sabat. Bakit sadyang inililigaw ang tao sa Sabat?
Dahil ito po ang pinakatanda sa kanyang mga pinili. Kahit saan mo babasahin tungkol sa Sabat, ito'y ibinigay upang magiging tanda. Kung ang Israel at ang Elohim ay kinasal, ano ang naging kanilang marriage contract? Ha? The Ten Commandments. Yun ang nagiging marriage contract ng Israel at ng Elohim. Ngayon, ano ang nagiging wedding ring? Yun po mga kapatid. Kaya po, napaka-importante po ang mga pangyayaring ito na ating matalakay. Dahil ito po yung magpapalalim sa atin ng maunawaan natin ang, kung sabihin na natin sa Bisaya, iskinadong pagsabot ba? Nasabtan yun bitaw. Kung masabtan yun bitaw nimo ang imong ang imong gituuhan, walay si bisan kinsang banggiitang magwawaling mangingilan nga makailan nimo. Wa siya magapangilan, ano makasabot maka. Bisan pag di ka kamaong sulti, ang importante na kasabot ka. Kasabot ka sa imong gibarugan. Ano man, mo na'y garantiya. Nga, ikot na mo, kabalo ka. Reklamo na sa mga Tagalog. Alam mo ba, yung kinatatayuan mong pananampalataya at paniniwala, alam mo, tama ka. Huwag kang matakot, makinig sa ibang mga katuruan. Magsisilbing pamunas yan sa iyong nakahawakang pananampalataya. Maniwala kayo. Lalong kikinang ang nahahawakan mong pananampalataya pag napakikinggan mo ang ibang katuruan. Mas lalo mong makumpara na alam mo at napapatibay ang katotohanan ng nalalaman mo pag narinig mo ang ibang katuruan. Magsisilbing mental polish yan. Lalong kikinang ang alam mong tunay. Huwag kang matakot makinig sa ibang katuruan. Ako, yung ibang mga ngaral, kung ang mga member mapagsabihan nila, parang hinahawakan yung liba, parang hinahawakan, huwag kayo makinig sa ibang katuruan. Dahil maguguluhan kayo. Pero tayo po, ini-encourage ko, sabay po kayo sa ating pag-aaral. Sumabay po tayo. At makinig kayo sa ibang katuruan. At problema. Dahil kung mawawala kayo, problema nyo yan. Kung madadala kayo doon, panimbang nyo yan. At hindi pwedeng sasabihin ng yung iba ba sabihin, napabayaan kasi ng shepherd ba? Napabayaan kasi ni pastor. Hinayaan kasi niyang makinig ang kanyang member, kaya nadala doon. Wala pong ganon sa pagdating ng Judgment Day. Hindi mo pwedeng sabihin, ni bro, Lindon sa akin na kung siya ay mahahatulan, hindi niya pwedeng sabihin ng Elohim, sa Elohim na si Bro Rowe kasi pinayagan ako na makinig doon, nadala tuloy ako. Hindi yan valid reason sa harap ng Aba. Sabi ng Torah, ang sarili mong gawa ang siyang hukom sa iyong sarili. Libre. Nung tumawid siya, si Josue, sabi niya, kung sasambahin niyo ang mga Diyos-Diyosan ng ating mga ninuno natin doon, sinasamba nila, malaya kayo. Pero para sa akin, sabi niya, bianoki ubiti na abot it Elohim. Kaya, yan po ang ating adhikain, yan po ang ating target na malaman natin ang bukod ng kasulatan. Upang alam natin ang ating kinatatayuan. Kung nakasuot, yung nakasuot ka ng relo ba? Kasi pag nakasuot ka ng relo rato, mamahalin po yan, almost 250,000 sa pagkakaalam ko, kung hindi pa ako nagkakamali. Yung mamahaling mga relo. Pag ikaw kasi, mahirap, nakasuot ka ng mamahaling relo, pagkalabas mo sa bahay, katsawan mo kasi mga kailan mo, rilo-rilo, sad, mayroon pag dipikit, pansin mo na.
dili tinuod. Ano ba? Ano ang papasok sa pag-iisip ng tao? Titingnan ang kapasidad mo. Titingnan yan mula talampakan hanggang ulo mo. Titingnan yan. Kung may kapasidad ka ba, makakapagbili ng 250,000 watts. Titingnan yan. Malabo. Kaya sa ngayon, pag sinabi mong ikaw ay nasa katotohanan, hindi ka paniniwalaan. Tingnan ka. High school graduation o mga ganun. Na giunsa man mo pagkasiguro na kay bawakas ka mo. Way mo tuod mo. Katsawan ka. Pero pero kung tayo ay alam talaga natin na katotohanan yung hawak natin, alam mo ba? Alam mo totohanan. Alam mo totoo to. Alam mo yung relo mo, rato. Real. Alam mo totoo yung goal. At kilala mo, nakilala mo, nausisa mo, nalalaman mo. Kung sasabihin ba ng mga tao na ikaw ay wala sa katotohanan, titigil ka sa pananampalataya. Dahil sinabi ng mga tao, malalaman mo ang katotohanan sa naging katayuan mo. Titigil ka. Kumbaga, kung sinasabi ng mga tao, yung relo mo, piki. Dahil sinabi ng mga tao, ilaban niyo yung relo, bugo ka. Yan po ang purpose ng ating pag-aaral. Na kahit sino po ang magsasabi, kung tunay na ikaw ay nakakaunawa sa aral na iyong kinakatayuan, tawanan mo lang ang mga kritiko. Ganun po ang nangyayari. Ganun po ang ginagawa ko. Dahil dumaan po ako sa iba't ibang pananampalataya. Kritiko, tinatawanan ko lang yan. Gagawin ko kayong abuno sa sarili ko. Kaya mga kapatid, John chapter 6 verse 4, wala po ito sa origin scripture. Multo na, mitumalang kalitihan. Uhong na, kamiturok. Mga iksoon, importante atong habawan. Wala ning supak, hindi po natin sinasalungan ang instruction sa Deuteronomy na sinasabi, ang sino mang magdagdag o magkuha ay magkakaroon ng parusa. Hindi po tayo nagdagdag. Hindi po tayo nagkuha. Kundi, kinuha natin yung dinadagdag. Dahil kung i-analisar mo sa realidad ng pag-iisip, kung alam mo yung mga kapistahan, mali yan. Kaya, mga 3 years, kinonsider kasi nila ito, Brother Rex, itong John chapter 6 verse 4, ito na yung pangalawang taon. Consider nila, ito daw yung pangalawang taon. Ngunit, wala po ito. John chapter 6 verse 4, wala po yan. Inserted po yan ng mga ex-chanos na kung saan ipapasok nila ang 3 years ministry ng Bisaya. Okay. Sitol na po tayo dahil mula dito sa chapter 2, wala pa pong nangyayari ulit na Feast of Passover. So mababasa natin ulit ang Feast of Passover dito sa chapter 11 ng John na pag-usapan ulit. Okay. John chapter 11 verse 5 hanggang 57. Ang Pasko ng mga Hudyo ay malapit na at maraming nagsiyahon sa Jerusalem mula sa lupain yaon bago magpasko upang magsipaglinis. Pinaghahanap nga nila si Bisaya Yahawasyay at pinag-uusapan ng isa't isa. Samantalang nagngatayo sila sa templo. Anong akala ninyo? Na hindi na kaya siya paparito sa pista? Ang mga pangulong saserdote at mga Pariseo nga ay nag-utos na kung ang sinumang taong nakakaalam kung saan siya naroroon ay dapat niyang ihayag upang kanilang madakip siya. Okay. Ang ating kukunin punto dito, papalapit pa lang yung Feast of Passover. Ito yung totoo na papalapit na yung feast. At nasa plano na ng mga leader of the Jews, which is scribes and Pharisees, na hulihin itong si Bisaya. At yan po, ang mga pangyayaring yan ay nakasulat sa prophecy na yan ay magaganap sa buhay ng Bisaya sa kanyang pagpaparito sa mundong ito. So, dyan po mga kapatid ba malalaman natin na dito pa lang mag-iisang taon ang misteryo ng Misaya at naplanuhan na siyang hulihin.
Okay. Sa John chapter 12, verse 1. Tingnan natin. John chapter 12 verse 1. 6 na araw na bago magpaskwa ay naparoon si Misaya sa Betania na kinaroroonan ni Lazaro na ibinamo ni Misaya mula sa mga patay. Chapter 12, verse 12. Nang kinabukasan, ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Yahawasyai ay dumarating sa Jerusalem. Bispiras. Okay. Bispiras ng pista. Okay. Dito po ang mapapatunayan po natin sa kasunod-sunod na pangyayari po dito. Mula sa John chapter 11, chapter 12, chapter 13, chapter 18, chapter 19, isa po yung kasunod-sunod na kaganapan sa buhay ng Misaya na kung saan mangyayari ba sa parehas na panahon na matataon sa pista ng tinapay na walang libadura at magsisimula sa Passover. At kung ating ipagpapatuloy nito, 12, ito po, ang kasunod po nito ay isinagawa na nila yung seremonyal ng banal na hapunan. Ulitin mo, bro. John chapter 12 verse 12. Nang kinabukasan, ang isang malaking karamihan na nagsiparoon sa pista, pagkabalita nila na si Yahawasyai ay dumarating sa Jerusalem, ay nagsikuha ng mga palapa ng mga puno ng palma at nagsilabas. Okay. Sa puntong ito po yung triumphant entry ng Misaya sa Jerusalem. Madaugong pagsulod niya sa Jerusalem na nakasulat din sa prophecy na gagampanan ng Misaya at yung mga may dalang palmera ba para po sa daanan at sasakay po si Misaya ng isang tawagan? Kabayong gamay? Donkey. Kabayong gamay ng Okay, ang sinabi po doon napaparoon sa pista. Pero kung ating i-analisa, ibig sabihin po dyan sa sinasabi sa Tagalog kasi, pista na. Ngunit, kung ating i-analisa, hindi pa po nagsisimula ang pista. Ano pa lang ba? Paparating pa lang yung pista. Kaya, dito sa 13 verse 1. 13 verse 1. Okay. John chapter 13 verse 1. Bago nga magpista ng Paskwa, sa pagkaalam ni Misaya na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanlibutan ito hanggang sama sa pagkaibig sa mga kanya na nangasa sanlibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. Darating na yung pista. Bago pa magpista. Bago pa magpista. Yung Paskwa. At, iyan po, i-continue mo. Okay, sa verse 2. At habang humahapon nang mailagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya, si Yahawasyai sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Elohim, at sa Elohim din paroroon. Okay. Ang ating kukunin punto dyan, ayan na nga yung pagkakataon na mahuhulihin na si Misaya. So, sarado na po ang kaso na 1 year nga lang ang ministry ng Misaya. Dahil kasunod-sunod na po yun, dahil nasabi na po dyan sa nabasa na si Satanas ay pumasok na kay Judas upang isagawa ang nakasulat sa propesya na kung saan ang anak ng tao ay papatayin. Kaya, sa ating napag-aralan mula kanina, sa ating napag-usapan, sarado na po ang issue na 3 years, mali po yun. Ang naging pangaral po ng Misaya, naging kanyang gawain po, simula nung siya'y nabaptize, ay 1 year lang, mahigit. Dahil nagsimula siya bago mag-Passover at namatay siya sa Passover. So, 1 year, something. Hindi talaga umabot ng 2 taon. At sa ating pagpapatuloy po, ating may iba tayong aalamin tungkol sa mga pagkasalin dyan sa Biblia na hindi lang ang John chapter 6 verse 4 ang mali na pagkasalin.
tingnan po natin, ito po ay naging resulta po ito na nagkamali po yung translator dahil ang ipinasok po niya sa kanyang transliteration ay ang kaniyang konsepto ng pag-uunawa. Dahil po sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa kapistahan ng Elohim na kung saan iniutos ng Elohim mula pa noon. Kaya ang mga maraming mambabasa naguguluhan at binaliwala na nila ang mga kapistahan. At hindi nila alam na ito ay napaka-importante at ito ay palatandaan ng Elohim bilang ikaw ay isang mananampalataya. Okay, John chapter 18 verse 20. John chapter 18 verse 20. Sinagot siya ni Messiah Yahushua, ako'y hayag na nagsalita sa sanglibutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na siyang pinagkakatipunan ng lahat ng mga Hudyo at wala akong sinalita sa lihim. Wala kang ibang version doon, hindi na napag-usapan ng kasunod siya. Ito na yung panahon sa verse 20, ito yung panahon na ang Messiah ay nasa ano na, nasa korte na ba? Upang hahatulan na ng mga hahatulan na siya ba sa kanyang pinaratang laban sa kanya ng mga sariling mga Hudyo lang ba? Mga kaliwatan pa niya. Mga na nasa sa hearing tubangan ni Pilato. Dating natin sa John chapter 19 verse 13. John chapter 19 verse 13 hanggang 14. Nang marinig na ni Pilato ang mga salitang ito, ay nilabas niya si Messiah at siya'y naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na pavimento, datapwat sa Hebreo ay Gabata. Noon nga'y paghahanda ng Paskwa at nooy mag-ika-anim na oras at sinabi niya sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Okay, kung mapapansin po natin dyan, ang sinasabi, ang panahon na yan ay naghahanda po daw sa Paskwa. Paskwa ang pinaghandaan ni Pilato. Ang mga tao, sabi ni Pilato, sabi ng nakasulat, naghahanda po sila sa pista ng Paskwa. Ngunit po, yan po ay nakakapagulo ang salitang Pasko dyan. Dahil kung titingnan natin, naisagawa, ang Paskwa kasi po, hindi po yan katulad ng ibang pista na mayroong period na ilang araw. Ang Pasko ay isa po yung seremonyas ng paghapunan. At yan ang pagkakamali ng translator na sinasabi ko na ang pag-unawa niya, Pasko ang isinusulat niya kasi wala pong alam, halata na walang alam ang translator na nagsulat at ang ipinasok niya ang kanyang sariling pangunawa. Itong sinasabi po dyan na paghahanda sa Pasko, hindi po yan Pasko. Yan po ay ang Feast of Unleavened Bread sa huling pagtitipon ba? Yung pang 7 days. Namatay po kasi ang Messiah sa huling araw sa Dispiras at sa paghahanda ba? Sa paghahanda ng pista ng tinapay na walang ibarura ikinabukasan. So, namatay ang Messiah sa araw ng paghahanda para sa huling araw sa pista ng tinapay na walang libatura. At ang mali po sa naging nakasulat dyan ay ang ginamit niyang termino ay Paskwa. At ang dapat na imasulatan, pista ng tinapay na walang libatura. Yan dapat ang nasulat. Dahil ang Paskwa, seremonya lang po yan ng hapunan. Kaya diyan po nagkakamali. Yung ibang mga Messianic po, nagsisilibrate po sila ng Passover, advance at pinaniwalaan nila na nag-advance daw ang Messiah ng celebration dahil namatay daw ang Messiah sa araw ng
Pasko sa pag alas 3 bago isasagawa ang Passover. Kasi kung basahin mo nga dyan, kung yan lang ang mapagpupukusan mo, na Pasko ang pinag-uusapan sa verse na yan, na siya ay hahatulan na in a 9th hour, gahanda sila bago sasapit yung pista ng Pasko, maiisip mo, pag Pasko kasi, iisipin mo Pasko, kinagabihan yan. So, namatay ang Misaya bago nagpasko. Diba? Yan po, makakapagulo yan. Pero kung mauunawaan mo na hindi yan Pasko ang salitang ang dapat dyan. Dapat ang salita na maisalin dyan is pista ng tinapay na walang ligadura. Upang mauunawaan na ang Misaya ay namatay dispiras ng pista sa tinapay na walang ligadura. Yan ang nakakapagulo ng ibang mga Misayanik. Akala nila advance ang celebration ng Misaya. Hindi po advance. Nagkaganon lang na mayroong parang advance dahil po sa transliteration na ang inakala ng translator yung tinapay na walang libadura at Passover ay isa lang. Yun. Yung pagkakala niya, isa lang yun ba? Pag sinabing Passover at Pasko, ang akala ng translator, magkaisa lang yun o sarba. Pero magkaiba po yan. Iba po yung Passover, iba po yung Pasko. Ngunit magkasabay nga po lang yan magsisimula. Ngunit yung Pasko ay dyan lang po sa hapunan. Ngunit yung Feast of Unleavened Bread ay magpapatuloy hanggang 7 araw. So, sarado na po ang ating na 1 year nga lang mahigit ang ministeryo ng Misaya. Ngayon, sa ating magiging pagpapatunay kung ito ba ay naaayon sa propesya. Ito ba ay nakasulat sa prophecy na 1 year nga lang ang ministeryo ng Misaya. Kaya po ay ating babasahin sa Book of Daniel, chapter 9, verse 20, na kung saan doon po ang magiging buhay ng Misaya ay sinasabi na po ni Daniel. Kung ilang araw, ilang buwan, ilang buwan ba, ilang araw ba isasagawa ang kompletong pagpapalaya sa kapakasalaan ng mga tao sa mga kamag-anak ni Daniel. So, basahin natin bro. Simulan mo sa 20. Daniel chapter 9 verse 20 hanggang 27. At samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpapahayag ng mga aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel at naghaharap ng aking samo sa harap ng Elohim kung si Hawa dahil sa banal na bundok ng aking Elohim. Oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una, na pinalipad ng maliksi, hindi po ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon. At kaniya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos, at ako'y naparito upang saysayin sa iyo. Sapagkat ikaw ay totoong minahal, kaya't gunitain mo ang mga bagay, at unawain mo ang pangitain. 70 sanlinggo ang ipinasiya sa iyo, mga tao, at sa iyong banal na bayan, upang tapusin ang pagsalansang, Okay. at upang wasakin ang pagkakasala, at upang linisin sa kasalanan. Okay? 70 linggo upang tapusin ang pagsasalangsang at ang kasalanan ng sangkatauhan. Yun po ang pinaparating ni Angel Gabriel sa paging kasagutan sa panalangin ni Daniel. Kasi si Daniel sumasamo na sana'y kaawaan yung kanyang mga kamag-anak ba? Kanyang bayan. At bago sa kasisimula pa lang ng panalangin ni Daniel, mayroon ng utos na lumabas galing sa Elohim na magiging sagot sa panalangin ni Daniel at ipinadala niya kay Angel Gabriel. At yun na nga ang sagot. Sabi, 70 weeks upang ibibigay ng Elohim
70 weeks, isasagawa ng Elohim upang alisin ang pagkakasala. Upang ipapatupad ang righteousness. Tama ba, bro? Verse 25. At upang dalhin ng walang hanggang katwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. Okay. Ang sinabi po dyan, upang tatakan at ang mga silyuhan yung mga prophecy at upang pahiran ang kabanal-banalan, yung the most holy. So, kung atin pong titingnan, sino po ang the most holy na maituturing natin maliban sa Elohim? Kasi hindi na yung dapat pahiran ng Elohim kasi siya na nga yung huli. Kung mayroon mang papahiran sa utos ng Elohim o si Elohim ang magsasagawa. So, sa naging paliwanag po dyan, ang the most holy ay Messiah yan. At siya yung magsisilyo, magtatak ng mga pangitain. At yung mga nasa propesya, silyuhan niya ba? Baga, yun na ang masasabi natin, kaganapan, magsisimula na magaganap. Ano bang interpretation dyan? Ano bang tamang pagkasabi? Kasi ang sabi niya, balikan mo sa 24 hanggang 25. 24. 70 linggo ang ipinasiya sa iyo mga tao at sa inyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wasakin ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang tahiran ang kabanal-banalan. Tatakan. Kung tatakan, bro, kung magtatakan ng papel, anong purpose niya? Para, anong purpose sa tatak? Yan. Confirmation yan. Tinatakan ang kasulatan na yan ay tunay. Yan ay totoo. So, diyan natin makikita sa propesya na yan na ang kasulatan ay tapos na sa pagpaparito ng Misaya. Nung naparito ang Misaya, hindi na yun part ng kasulatan. Yun ay part as, ano na yun, itong New Testament, ito na yung silyo na magpapatunay na ang kasulatan ay tunay. Nakuha nyo? Kumbaga, confirmation ang buhay ng Misaya at ang kasaysayan ng mga apostol na ang kasulatan ay totoo. So, kung mag-uusap po tayo kung ano ang kasulatan, hindi po natin maituturing na kasama sa sinasabing kasulatan ang tinatawag ng mga Kristiyano ng New Testament. Bro? Kung kasulatan ang pag-uusapan, kasi nung napunta ang Misaya, ang pagpunta niya dito upang silyuhan ang kasulatan. So, ibig sabihin, di na yun madagdagan. Papatunay na yun na tunay yan. Kumbaga, pagpunta ng Misaya, tapos na ang kasulatan. Kasi ang pagpunta niya dito ay pagsilyo na upang patunayan niya na yan ay tunay at totoo na magaganap. Kumbaga, ang kasulatan, ang buong kasulatan ay ano na yan kanang overall, parang kwento sa mga pangyayari na magaganap sa hinaharap. At pagpunta niya dito, pinapatunayan niya na yan ay tunay at nagsisimula na magaganap ang mga nakasulat sa kasulatan. So kung tatanungin ka kayo, aling libro ang huling libro sa kasulatan? Kasi ang pagpunta ng Misaya, Mateo,
Hindi yan part ng kasulatan. Yan ay silyo na ang kasulatan ay tunay. Book of Malakay po ang last part ng kasulatan. Malakay ba bro? Sa Karaya. Malakay. Pag sinasabi mong kasulatan, yan po ay sulat ng mga propeta. At yung sinasabing Torah, by Book of Moses. At yan ang ipinangaral ng mga apostol sa kapanahunan nila. Pinatunayan ng mga apostol ang ministeryo ng Misaya sa pamamagitan ng kasulatan. Dahil wala pa pong libro ni Mateo sa panahon ni Pablo. Wala pa po ang libro ni Lucas sa panahon nila. Wala pa ang libro ni Juan. Hindi po kasi nangangaral si Juan na dala ang libro ni Mateo. Hindi nangangaral si Matthew na dala ang libro ni Pablo. Ang dala po nila, ang sinasabi ng mga Kristiyanong Old Testament. At dyan po nila pinapatunayan na ang Misaya ay totoo. Ang masamang nangyayari, masasabi kong masama, dahil ngayon po, ang tinasabing New Testament, yun na ang napukusan ng marami at inunawa nila na hindi na kailangan yung luma. Dahil daw, luma na yun, may bago na. Ngunit ang katotohanan, yung hinahawakan nila, yan ay ang testimonyo na yun ay tunay. Kung bakit pa sinipa nila ang Old Testament? Pero pag pamuling tagtays, bubalik sa Malakyas. May panludo ko mo. Monay, di dyan po natin makikita mga kapatid na ang tumatayong mga aral po. Hindi po natin masisisi yung mga kapastoran. Dahil yung iba, sa na-experience ko at na-obserba ko, talagang seryoso. Lalo-lalo na sa probinsya, mga seryoso mga pastor. Pero, itong paglalahad po natin upang tulungan po ang gustong matulungan. Yung magpapakumbaba at aamin na kayo'y nagkakamali, mayroon po kayong buwang sa katotohanan. Yan po ang malaking nangyayari na pagkakamali sa kasaysayan. Pag ikaw ay nagpapaliwanag tungkol sa kautusan, ay diretsuhin ka, wala na yan. Luma na yan. Anong luma? Saan naging luma? Yung ang Misaya, ang buhay niya, yung ministeryo niya, ay nakasulat po sa Book of Daniel. At yung Book of John, yun din ang nagpapatunay sa ating pag-aaral kanina na ang sulat ni Daniel sa chapter 9, verse 20 hanggang 27 ay totoo. 490 days ang 70 weeks. Yun ang ministry ng Misaya. Doon niya isasagawa na tapusin ang pagkakasala at ipapatupad ang tunay na katarungan. Kaya ang ating pong i-restore ngayon, mga kapatid, sa pag-iisip ng mga tao, i-restore po natin na walang New Testament at walang Old Testament. Dahil ang ganda pa nga pagkakanta ng mga Kristiyano, there are new every morning, great is thy faithfulness. Ang salita daw ng Elohim are new every morning. Tapos, naging luma. Mag-isip nga kayo. Baka nabaliktad yung pag-iisip ninyo. Kaya notin po ha, walang luma. Para sa atin po, dito sa Torah community, iwasan na po natin gamitin pag tayo nagbasa, pag tayo nagsasalita. Nasabi sa Old Testament, iwasan nyo yan. I-practice natin na nandyan sa Scripture o nandyan sa kasulatan. Iwasan nyo ang New Testament at Old Testament na termino dahil yan po ang
nagiging dahilan kaya sinipa ng tao ang kautusan. Walang nyo, walang all. Ano ang mayroon? New Covenant. Ngunit hindi New Testament. Dahil yung Testament, yun pa rin ang sinusulat dito sa ating mga puso. Hindi yun naging luma kahit kailan. Kaya sa ating pagpapatuloy, tuloy mo bro, yung mababasa dyan sa hanggang sa 25, 26. Verse 25. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Magiging 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Okay. Kung ating pintahin, medyo, sabihin nila, medyo magulo. Hindi po magulo ha. Ang sinabi po, matapos sinabi ni Gabriel, kung anong panahon katapusin, ang total is 70 weeks. Ang sabi niya, 7 weeks. Yan ang sinabi niyan una. Plus sunod, 62 weeks, isasagawa ang templo. At yung templo na yon, hindi yun literal. Figurative po yun. At yun ang templo na nandirito sa ating mga puso. Hindi po yung mangunguling taka upang magtayo ka ng templo. Ibang usapan na yan. Kasi ang kingdom po na itatayo ng Elohim, malinaw po, doon sa langit po itatayo. Doon sa kanyang kaharian po gagawin. At ang isinasagawa po dito, ang kanyang konstitusyon ng kanyang kaharian, nang sa gayon, pagbaba sa sinasabing kingdom, handa na po ang bawat isa na papasok po ron. Kaya ang itinuturo sa atin, ang kingship. Hindi yung magtayo ka ng kingdom. Napakalayong pangunawa po yan. Marami na po. Madaghan na yung kingdom rin. Na yung kingdom of Davao. Na po yung kingdom of Laguna eh. Tuloy po bro. Sa verse 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo at sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira at hanggang sa wakas at pagkapasiya ay magbubuhos ang puot sa maninira. Okay? Malawak po ang prophecy na yan. Ang sabi kanina, 7 weeks plus 62 weeks equals 69. Tama ba? 7 weeks plus 62, 79. Plus isang linggo at doon sa kalahati, tunga-tunga. Doon sa middle sa linggo, doon po isasagawa ang seremonyal. Which is, kung kwentahin mo, sa kalahati po ng linggo, pinatay ang Misaya. Kwentahin ninyo. Kaya sabi pa ng iba, Miyerkules daw namatay. Nabuhi pag Sabado. Kung mauso ni mga sabat keeper na Sabado. Kaya namigilara na. Sa kalahati po ng linggo po na isagawa ang pagpapatay kay Misaya. At siya po'y nabuhay sa araw ng Sabat. At sa pagpapatuloy po sa naging kwento, yan po ay saklaw na po yan ang hinaharap na kung saan mawawasak ang templo. I-analisa niyo po. Ini-encourage ko po ang mga kapatiran na i-analisa ang Daniel chapter 9 verse 20 hanggang 27. Oh, dyan po sinasabi, ipapatigil ng prinsipe ang paghahandog. Basahin mo ulit bro, 27. 26. 26 ba yan? Sa verse 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo at sa kalahati ng isang linggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay
at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira at hanggang sa wakas at pagkapasiya ay mabubuhos ang buod sa maninira. Okay. Ipapadala yung maninira upang maisakatuparan na maipatigil ang paghahandog. Pinapahintulot po ng Aba ang siege of Jerusalem upang mawasak ang templo para maitigil ang pag-aalay ng mga Hudyo. Dahil wala na pong ibang handog na kinalulugdan ng Elohim. Once and for all, ang Misaya mo. Amen. I-analisa niyo po, mga kapatid. Kaya, sa Book of Daniel, yan po ang sagot sa mga nagdadalawang isip. Gusto pang maghandog. Sa Book of Daniel, i-analisa niyo po ang naging prophecy ni Daniel tungkol sa Misaya. Gusto niyo maghandog? Sige, maghandog kayo doon sa bahay ninyo. Bahala kayo. Kasuklam-suklam po. Kaya sa mga gumagawa po ng paghahandog, for your information, nakakarating po sa iyong pangdinig ngayon, huwag mo nang ipatuloy, kasuklam-suklam po yan. At pag nakakarating po sa iyo at nagmamatigas ang iyong ulo, yan po ay kasalanan laban sa Espiritu. Hindi mapapatawad. At dito po nagtatapos ang ating talakayan at kung sino yung gustong magtanong, pwedeng mag-comment at tingnan dito, pwede po magtanong. Tanong. Ayun pa ko tanong. Wala. Wala yung mga utana. Ikaw bro. Handog kasi na sabihin nila yung siguro kasi yung Mateo 5. Okay. Bigyan mo ng microphone bro. Matthew chapter 5 verse 17. Okay, game. Yan talaga ang pinagtibay nila. Gusto mo, memorizein ko yung pinaka-favorite verse nila dyan. Mga wala man ang langit at lupa, ang salita ng Elohim, walang mawawala, kahit isang kundi. Totoo yan, hindi po ako salamat dyan. Ito talaga pinanindigan nila. Tama yan. Ngayon, tingnan po natin, sino ang inuutosan at saan mo gagawin ang utos na yan? Yan po ang tanong. Sinong inutosan? Sinong inutosan na magsasagawa? Kasi ang pinaglaban nila ay ang pagsasagawa ng handog. Sinong inutosan? Levita. Upang isagawa Mga Israel. ang mga seremonya. Sinong inutosan? Libita. At yan po ay hindi mababago. Tanong ko, libita pa sila? Where is your evidence? Pangalawa, asan ang templo ninyo? Tatayo pa? Sinasagawa ba ng mga Israelita ang seremonyal ng pagsusunog ng handog nung wala pa silang templo? Wala po! At istrikto po na ang magsasagawa po niyan ay ang mga libita. Hanggat walang libita at walang templo, hindi nyo pwedeng gagawin yan. At kung mauunawaan nyo ang prophecy, pinahintulot ng Aba na mawasak ang templo dahil hindi po naging tapat ang mga libita. Ngayon, sabihin nyo, kayo ang tapat? Totoo po yan na hindi na mabago ang kasulatan. Hindi na mabago. Yan po ay para sa mga libita. Hindi po tayo salungat dyan. Kung kayo'y tunay naniniwala na hindi nagbabago, before nyo isasagawa niyan, alamin nyo sarili nyo kung kayo ba ay libita. Dahil hindi po nababago, maging kalapastanganan po ang paghakbang ninyo na hindi kayo sigurado, pakiramdam nyo lang. Mura mo gihilantan na sa tibok ng puso. Hindi po pwede yan. Kasi kung tibok ng puso, pinayagan na sana si Kura. Kasi sa tibok ng puso ni Kura, gusto siya magpare. Maglingkod sa Elohim.
Himo ganing mga halaran nga insinso. Ay ka naman, gusto siya. Hindi po lahat ang may gusto. Ang importante po, ang sabi ni Samuel, obey is better than sacrifice. Unawain mo ang kasulatan kung sino ang inutusan upang masunod mo ng tama. Hindi ibig sabihin na basa, gawin mo na. O kung nabasa mo dyan, may batas para sa mga babae. Kung hindi mo maunawaan, yan ay para sa mga babae, gawin mo rin. Nawain ang mabuti. Pagkatoy-toy. Sinabi, batas ng mga pare. Dahil hindi mo naunawaan, yan ay para sa mga pare lamang, gawin mo rin. Kahit ordinaryo ka, may specific po na mga batas na kung sino ang maggagawa. Kung saan po yan ibinigay. Ang tithes, ang ceremonial, sa mga Levita po yan. At mga pare. Malinaw po yan. Hindi yan mababago. Kaya hindi po kami against sa Matthew chapter 5 verse 17. Hindi kami against yan. Sinusunod namin yan. Bakit? Hindi kami nagsasagawa sa mga batas na kung saan hindi iniutos sa amin. General law ang aming ginagawa. Tulad ng cheat-sheet, ito para sa general, bakit wala ninyo sinagawa ito? Ang sinasabi, lahat ng Israelita, sabihan mo Moses, gawin ito. Pero ang sinabi, ang tithe ibigay sa mga Levita, kayo hindi Levita, ginawa ninyo. Kalibo mo, subuon mo sa subo para inyo, dik mo. Pag subuon mo di para inyo, buhato ninyo. Kaya na naman, dinhiwa may benepisyo, chit-chit, may benepisyo, tithes na ta. Muna, gusto nilang ipugos ang tao pag hindi kasi nakakaisip ng tama. Importante sa tao, isipin, unawain. Hindi na po natin pag-aralan, basahin ang Biblia. Hindi na po yan, lahat po tayo nakakabasa. Pero I'm sure, hindi po tayo lahat nakakaunawa. Yan po ang importante. Pag sinabing ang batas hindi nagbabago, mag-isip ka kung gagawin mo ang batas na yan, kung sinong inutusan sa batas na yan. Basahin mo ulit kung sinong inutusan. Dahil hindi po nagbabago ang batas. Kung yan ay inutos sa mga Levita, tanungin mo sarili mo, Levita ka ba? Kung ginawa yan ng mga Levita, tanungin mo sarili mo o hanapin mo doon sa binabasa mo kung saan isinasagawa ng mga Levita ang gawain na yan. Gana kasimpol. Wala kang musupak sa bisang unsang kasubuan. Kundi gihatagan natok sa tong kahulugan. Gihatagan natok sa tong pagpasabot. Generation to generation, yes. Generation to generation. Totoo yan. Magkakambal po yan ang templo at ang Levita. Hindi pwedeng isasagawa ang seremonyal kung wala ang templo. Kahit may templo, kung wala ang Levita, hindi pwedeng isasagawa ang seremonya. Magtatayo ka ng templo, wala ka namang patunay na ikaw ang Levita. At itatayo mo yung templo, sarili mong nasa, sarili mong pamamaraan. Can you afford sa templo ni Solomon? Maka-afford mo sa tulda, bisan sa tulda lang sa. Di lang sa itong templo, kaya parang bigyan mo na. Sa tulda lang sa Moises, nag-ipabuhat. Gold po, 1,000 tons, 1 tons po, 1,000 kilos ang naging materialis sa mga bagay na ginagawa doon. 5 kilo nga, wala kayo eh. Hanapin nyo pa doon sa mga lumad. Malalaman din ang kabulustugan nyo. Kabaw. Kabaw juga bro. Mo na dira. Nipis ninyong paglaom sa inyong pangandoy. Pangandoy nila putos o kaso. Malabo po yan. Panluloko yan. Tanong? Ito, posibleng tanongin to nila sa base sa unang Pedro, Kapitulo 9, versikulo 9.
Press? Kapitulo 2. Mga priest. Hmm. Okay. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, Elohim's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Okay. Kita mo no ang mga pare, bala ang katawhan. Gingo man diha tanan, nya kamo tanan maghalad. Tiplo, kasi yung tukurong tiplo. Ano po tanan? Ang gingo ni Pedro, ang sinasabi po ni Apostol Pedro, kamo mahimong bala ang katawhan o mga pare. Kamo ha, kamo. Mga magtotoo. Karon, maproblema mo na, huwag mo na yung barugan nga literal nyo nagsabot, nga karon na may tabo, maproblema mo, kinsa inyong kubragi ka po, kay puro mo pare. Ano na ang ginagtarong, be? Yahay mo kinubrahi, ambi mong ikapo, kung sa ambi pong imo, pare, imo pong ko. Ingos, Apostol Pedro, mga pare ta, ikaw din mo bra. Tagalog. Muna diha, di lang kita practice og basa, practice tag sabot. Hindi po ibig sabihin na sinasabi ni Apostol Pedro na you are holy people, a chosen generation, a royal priesthood. Hindi po yan ibig sabihin. Na dahil sinasabi niya yan, isasagawa niyo niya ang Levitical ceremonial. Wala yun pa. Kung atin niyang atong ibibigyan ng na, sige, yan, tama yan. Mangyayari talaga, mag-aanuhan kayo. Brad, asan yung tithes mo? O, bakit ka nang muli ka sa akin, Brad? Sabi ni Apostol Pedro, ano daw? We are a royal priesthood, a holy nation, a chosen generation. Sabi ng isa, nung nakapagbigay siya, maiisip din niya, you are. So, kasama ko nito. Uy, bro, tithes mo rin. Bailot. Stila. Mo na diha. Ay na may kilaraan ang inyong style. Kung tutunay po na kayo ay masabi, kung yung pang-ipinangaral nyo ay nakapundar sa pinapangaral ng mga propeta at ng apostol, yan po ang sabi ni Pablo eh. Ano ba ang pinapangaral ni Pablo? Kasulatan. Nangulikta ba sila ng tithes? Wala. Bakit din sila nangungulikta ng tithes? Hindi sila libita. At kung mayroong mga libita kasama sa kanila, hindi po nagsiserve sa templo. What yung lagi ikapo lagi? Naama na. Pero ayun yung lagi niyong ipamugos na mamubra mo, kamo ba? Basta kwarta, gahig yung buo. Yun. Doon tayo pwede pag-uusap sa handog na naman. Ang sinasabi ko doon, ibigay ninyo ang mga handog nyo sa libita. Handog na pera, handog na ginto. Ibigay daw doon sa libita, handog. Requirements pa rin, hahanapan ko pa rin kayo. Libita ka ba? Ngayon po, yan ay tatawagin nating kawang gawa. Hindi ko yan mako-consider na handog. Dahil ang handog, requirements po ang tatanggap isang libita. At, utos yan. Na mangungulikta. Melkisedek ilang ko ano? Mausa sila sa. Si Melkisedek ilang linya, parehas ng mura na sila si Misaya. Ang ingon dito, gipili si Misaya nga mahimong linya ni Melkisedek. Bigong po sila, gipili mi kay mahimong linya ni Melkisedek. Asang basa, gipili mo. Nga doon na may gipili nga musunod sa Misaya, mga apostolo, nga nangubra, nung kamumubra mo. Di ko mo kalusot eh. Mas wa mo'y mahimong pagbatok sa kamaturan, kundi budapit na lang mo sa kamaturan, di mo mahilak. Mo mo na bro. Lights, handog, batas yan. Batas yan para sa mga libita. Kung mayroon na tayong tinatanggap dito na ibinibigay, yan po ay kawang gawa para papalaguin ang gawain. At hindi po tayo nagmandato kung ilang porsyento kailangan nyo magbigay bawat linggo. Hindi po yan natin isinasagawa. Wala po tayong sibot nga nagsuroy-suroy dire. Oo.
Kung tunay na ikaw ay hinihipo ang iyong puso na gusto mong magbigay, ikaw ang maghahanap ng paraan para ikaw ay makakatulong at malulugod ang Aba sa gagawin mo. Kung ako ay iniisip ko na ako'y gagamitin sa banal na gawain ng Elohim, hindi ko problemahin. At yan ang patunay na ako'y gagamitin kung hindi niya ako pababayaan. Mantrabaho ko, kugihan uray mo. Nay mo hatag, huwag mo hatag. Magpadayon ko, pero mantrabaho ko. Pero salamat sa Elohim, nagpakita og mga ilhanan, mga Elohim, huwag magpasagad sa kasing-kasing na matindanon ng mualagad sa Elohim. Nangayot ako? Wala. Pero 3 months pa lang ta, nanatay mga anak na nakita ng mga butang, nga gihatag sa mga kaigsuunan, nga dunay kasing-kasing, nga mutabang sa buluhaton. Nga naman, gibati niya silang kinasuluran, nga ilang mutabang sila sa buluhaton. Hain utong nanguligta, halos noon di mahatagan. Pero kanan di manguligta, maluya pagpalipad kay tagaan. Mo dyan akong na-observe na ison. Kung tunay ang yung adhikain, tunay ang yung ninanais, ang Aba ay nakakakita, di ka pababayaan. Kung mayroon mang mga dumarating ng medyo struggle, test lang yan. Test lang yan. Pero pag yan ay tatagal ng isang taon, hindi yan test, palo yan. Dapat marunong kang mag-analisa sa mga pangyayari na nasa iyong paligid. Huwag mong isipin lahat ng kahirapan dumadating sa iyo, test. Test ito, trials. Ano ba? Anong trials? Trials, pwede ng bunala. Kasi pangungutan na pa. Masig na itagawin siya sa FB Live, pwede siya mangutan. Open po ang magtanong. Kung magtanong kayo ng masakit, sagutin ko rin kayo ng masakit. Wala. So, magtatapos na po tayo. Salamat po sa ating lahat at magbabalik po mamaya 1:30 ang ating Torah discussion. Salamat ng marami. Shalom Aleichem sa ating lahat. Happy Sabbath.